ipapakita ko sa inyo yung vlog na hike na sinalihan ko noong October 29, 2023. I know this is long overdue. Ito yung sa Mount Baruyan sa Abra. So, umalis kami ng Manila ng call time namin is 7 p.m. So, mga 8 siguro nakaalis na kami. And dumating kami sa Abra ng 7 a.m. Grabe yung pagod sa biyahe. Ang haba ng biyahe. Tapos eto, 7 a.m. nag-register na kami and then orientation. Tapos 7:30 a.m. nag-start yung hike. 12 kami. Tapos ang distribution ng guide is 1:6. At sobrang chill ng hike na to. Sa unang 10 minutes pa lang ng hike mo, makikita mo na, ayan, sobrang ganda ng landscape. As in, hindi ko alam, I don't know how to describe this, pero sobrang ganda niya. Ayan, mga pine trees, tapos yung vibe niya kanina, yung before that, feeling ko, bumalik ako sa Sultan Kudarat, nung napuntahan namin yung La Palmera. But this time, this is different. Ayan o, yung mga kasama ko, shout out nga pala sa inyo. First time kong nag-lead kasi yung other group namin, gusto nila nasa hulihan sila. So eto, si Sir Tupe, ang aming local guide. Hi sir, thank you po sa pag-guide sa amin. Sana marami pa po kayong akyat at marami pa kayong mag-guide dito sa Mount Baruyan. Etong park na to, may mga puno pa. May mga pine trees pa. So, yun daw po yung summit, Yun ang summit. And, ang summit na to makukuha nyo lang within 1 hour. Kung mabilis kayo, 30 minutes, kayang-kaya nyo. Ayan yung mga pine trees. And then, look at that. Ang ganda ng mga bundok. And this is Gab. Hi, Gab! Shout out sa'yo, Gab. Hi, Gab. Hi ka dito. And mga kasama ko, mga ka-group ko, hi po sa mga tropang tiwalag and mga takwil. So this is, tropang tiwalag pa rin. So nagpahinga lang kami doon sa may mga pine trees, and then after that, diretso ulit. And masasabi ko lang sa hike na to, hindi siya nakakapagod, pero mapapagod ka talaga sa yung sa sobrang init niya. Kasi walang lilim, super open trail. Ayan o, tapos nagsimula kami 7 a.m. Kaya nakakapagod. Ang may advice ko lang kung aakyat kayo ng Mount Baruyan, magdala kayo ng madaming tubig, mga at least 2 liters, okay na yon. Tapos walang nagtitinda pala dito sa baba, katulad ng ibang mga bundok na meron sa baba, may mga nagtitindang mga tubig. Dito wala. So dapat marami ka ng baon na pagkain ng tubig. And kung kaya nyo magdala ng payong, please magdala kayo kasi sobrang init. Or kung hindi man payong, malong, or any pananggalang sa init. So, itong part na to, ayun ang ganda ng mga bundok dun, Ganda ng Abra, promise. First time ko dito sa Abra And, ang tagal pa ng biyahe. Yung sa biyahe nga, akala ko umuwi na ako ng Bicol sa sobrang tagal. Less than 12 hours. Parang mga 12 to 13 hours na yung biyahe. Pero, ang masasabi ko, worth it yung pagod. And then, sulit na sulit. Dito pa lang, tingnan nyo yung view ng mundo. This is Andrew. Si Andrew, nikayag ko lang dito sa hike na to. Buti na lang sumama siya. Hi, Andrew. Shout out sa'yo. Chill hike daw to. Ito talaga totoong chill hike to. Kasi last time nakasama ko si Andrew is sa Mount Kabunyan. And, ang ng bundok na to is 3/9. So, okay na okay to sa mga beginners. So, kung naghahanap kayo, mga beginners, mga nagsimula pa lang umakyat ng bundok,
At kung naghahanap kayo ng magandang pagpapraktisan, eto sa Mount Baruyin, okay na okay to. Medyo malayo nga lang. And ang sinalihan ko dito is yung Dare to Explore PH dito po tayo kay Sir Joper. Sa amin pong hike, 6 po kami dito, 7 na po kami ngayon. Nagtagtaga po kami ng espiritu ni Mount Baruyin. Domo arigato Mount Baruyin. Ano pong, bakit niyo po kami sinamahan sa aming hike? Papawis. Bakit po kayo namumundok? Kasi I'm so stressed. Kailangan ko ng natural, scenery. Nakakagaan ng loob. Sa bagay at nakakagasgas ng paa. Talagay ko to. Bakit po kayo namumundok? Hindi ko alam na. Ba't napadpad kami dito? Nawawala ata. Hello. Baka nawawala kami. Oo. And yung sinalihan ko palang dito, group is yung Dare to Explore PH. Nasalihan ko na to before yung nasa Mount Tenglawan, and then sumali ulit ako dito. And then again, joiner ako. Yung mga nakasama ko dito, mga joiners din yan. Ngayon ko lang nakilala. Aside from Andrew, si Andrew kilala ko na yan nung nasa Mount Kabunyan kami. At nakaladkad ko lang dito. This part sobrang instagrammable, kaya tumigil muna kami dito. And etong part next na pinuntahan namin is yung tinatawag nila, ang pupuntahan namin next place, yung tinatawag nilang Lion's Ledge, kasi yung parang katulad nung sa Mount Ulap, parang katulad nung sa The Lion King. So ayun, kung mapapansin nyo yung trail dito, hindi pa siya masyadong tawag doon, pulido, kasi kaka-open lang pala nitong bundok na to. Kaya ayan, medyo naliligaw-ligaw pa kami kung saan, pero ando naman yung guide namin. And look at this place. With a view like this, we don't even need a therapy. But nature at its finest. And I guess nature is cheaper than therapy. Ayan. So, papunta na kami dun sa Lion's Ledge. Ay, Lion's Ledge pa tawag doon. And shout out nga pala doon kay Arvin. Arvin, salamat sa mga pictures na kinuha mo. Thank you kasi dahil sa cellphone mo, ang kaganda ng mga pictures namin. So, Dito ba? ito yung mga nasa unahan, si Gab, si Andrew, tsaka si Arvin. So, pababa kami, kandaligaw-ligaw kasi hindi malaman kung nasan yung trail. And sa part na to, sobrang ganda niyang tingnan, no? Pero sobrang init. Kaya, aside from sa mga sinabi ko kanina, magdala pala kayo ng ng sunscreen, sunblock, ganon. Kasi for sure, masusunog kayo dito sa sobrang init. So, ito na yung sinasabi kong Lion's Ledge. I think Lion's Peak ang tawag dito. Yan. Medyo may mga buwis-buhay na shots dyan, pero hindi nila ina-advise na mag-jump shot or yung parang pabitin, mga ganon. Kasi mapapagalitan sila dun sa tourism. Before umakyat kami, sinabihan kami ng mga nasa tourism na wag magpaano. Pero ito, yung ganyang trick, okay yun. Sinabihan kami ng guide kung paano. So, yun. Ito na yung sinasabi kong open trail na nakakapagod. Nakakapagod ang sobrang init. Ayan. This part is papunta na kami dun sa may
ledge. Shout out. I forgot the name, but it's called, yeah, it's ledge. Itong bundok na to pala, sabi sa amin kanina, nung guide, yung sa tourism, kayang-kaya na tong kuhanin ng 2 hours. 2 hours max na yon. Pero, since marami kasing pipicturean dito, maraming mga spot, ang nagpatagal dito is yung pila sa mga spots, kasi marami din kaming grupo na umakyat ng panahong to eh. So nung kada sa spot na papicturean, siguro nagstay kami ng 30 minutes, mga ganun, may konting pahinga, and then tubig, iinom ng tubig or kakain, kasi imbis na mag-antay ka, so I mean kasi sobrang tagal, ayun, pahinga muna and then antay. Ayun, makita mo yung mga grupo na pupunta na sa Kahit ka po sa vlog ko. etong ledge na to. Maganda din siya. Pero yung dito, yung pinakamahabang pila is yung nasa ledge. Mamaya, papunta na kami. Si Andrew. Ayun, so dito na kami natagalan kasi yung pag-picture doon isa-isa, tapos medyo nakakatakot. Nakapila kami doon sa ledge. Ang init. Diyos ko Lord. And ito na nga yung medyo buwis buhay na pagpapapicture dun sa ledge. Ayan si Gab. Tuwang-tuwa yan. Hello Gab. And it's my turn to shine. Medyo natatakot ako niya mga panahon yan. Sa true. True lang. Pero ang ganda talaga, oh. Sobrang ganda. So, ayun na nga, pagkatapos naming magpa-picture doon sa ledge, baba na kami. Kasi, balik na kami sa jump off kasi sobrang init na, gusto na namin magpahinga, gusto na namin kumain, at walang lilim dito na pwedeng pagtaguan. I guess this was like mga 10:30, mga ganon. Kaya, ang sakit na ng init sa balat. Hi to my vlog. Hi vlog. Last na to. Mag-hi ka na Gab. Di yan nahihirapan. Oh, Diesel yun eh. basic. Grabe. Ang init. Ay. So, time check 11:17 AM. Grabe yung init. Ay, sarap sa balat. Ngayon, may interviewin po tayo. Na, feeling ko nagsisisi na to sa desisyon na sa buhay eh. Ano pong masasabi niyo? Ba't ka nandyan? Ang init. Ay, anong masasabi mo sa gustong mag-hike dito? Yung parang tip mo? Maraming tubig. Tsaka, Ay, putik na sugat pa ako. wala, masulit ko. Ay, pinit lang to. Tubig tsaka payod, no? Tubig tsaka payo. Iba init. Yun nga, kasi open trail dito. So, dapat mga 2 liters ng tubig. Tapos, payong. O kaya yung, alam mo yung malong, pwede na yun. So, dito muna kami sa may lilim. Kasi grabe yung feeling ko 36 or 37 degrees.
Feeling ko lang. So dito kami nagpahinga sa lilim na to. And buti na lang talaga sa part na to may mga puno na. Tara na. And then after that, after konting after 5 minutes, lakad ulit, balik na dun sa van. Time check, 11:47. Malapit na po kami sa jump off. Yehey! So, ito mga kasama ko. Sa parking na ng van. So, ito yung mga market ngayon. Dami din. Papunta na kami ngayon sa Lusuak Spring. So, ito yung side trip namin. So, medyo malayo siya doon sa bundok. Mga 1 oras pa ang biyahe papunta rito. Pero, ito, sobrang refreshing lang na yung sobrang init kanina. Ito, mag-wash up na kami. So, dito kami nag-wash up. May swimming pool dito. Pero doon kami naligo sa baba. Kasi mas okay. And dito na rin kami kumain ng lunch. Ayan, yan ang van namin. Hello nga po pala sa driver namin. Hi kuya, thank you. And surprise, surprise! May video okay sa loob ng van. Sorry. So habang nabiyahe, may video okay kami. Ayan, featuring Taylor Swift. Hello sa mga kasama kong Gen Z. Nakakatuwa lang na hindi ka mabubore habang nabiyahe kasi pwede kayo magkanta. Wala nga lang alak tsaka sisi. So itong way na to, itong papunta na kami dun sa side trip namin. Isa pang side trip doon sa parang plaza dito sa Abra. Yung may pangalan na I Love Abra. Yun. Doon na kami papunta. Siksik-liglig din ang tour na to eh. Ang hike, may hike, nag-swimming, tsaka eto, may pa-side trip pa. Kaya sulit din yung bayad namin dito sa tour na. Uy, ang ganda! Nantay pa namin to eh. Nantay pa namin bumaba yung araw. Sobrang ganda. Ang ganda manood ng sunset dito. So, ayun. Yan lang. Ang ganda-ganda ng Abra. Ang ganda ng Pilipinas. Thank you ulit sa Dare to Explore PH. Sana makasama pa ako sa mga susunod niyong event. Ilalagay ko ulit yung description kung ng link sa description yung link ng Dare to Explore PH. Pero search na lang sa Facebook, Dare to Explore PH. Hi po kay Sir Jobert. Thank you po sa mga pictures, sa mga drone shots. Thank you. And here are pictures.